Yan, so ngayong araw, ang tatapik natin is itong nag-viral, no, na siklista versus dito kay Tatang. So sa mga hindi nakita to sa social media nila, sa Facebook kasi sobrang trending to over the weekend, Sabado, Linggo. Ang storya nito, ito kasing siklista, parang sa ano to Quezon City, no, Quezon Avenue, malapit sa Welcome Rotonda. Yung nagda-drive nung red na Kia is itong si Tatang. Nabangga nitong siklista yung sa may driver side nung red na Kia na to. And then nag-viral siya kasi ako nakita ko to sa post ni attorney Raymond Fortun. Pinapa-identify niya kung sino itong si Tatang. Meron kasing video yan na in-upload din ng isang vlogger na ngayon ay naka-takedown na. Doon sa video, makikita na, di ba, yung red na sasakyan, pagbangga ng siklista sa gilid, doon sa may driver side, is lumabas itong si Manong na nanggigigil. Tapos itong si siklista, syempre bumaba din siya. And ang ginawa ni Manong, isang gigil niya, binatukan niya itong si siklista. Tapos naglabas siya ng barel. Tapos kinasa niya yung barel. So attorney Raymond Fortun would like to help. Kaya pinost yung plate number, yung sasakyan nito ni Manong para ma-identify kung sino siya at kung ano ba nangyari dito sa kaso na to. And then kahapon, lumutang na itong si Tatang. Sa kinalala pala siyang si Wilfredo Gonzales. Retired police itong si Tatang Si Wilfredo Gonzales ay dating naka-assign sa CIDG ng QCPD para magbigay siya ng statement, no, dun sa nangyari. Kasi parang iba daw yung kwento na lumalabas sa social media dahil itong insidente ito ay nangyari noong August 8 pa. So sa statement ni Mr. Gonzales, ang nangyari nga August 8, after that is nagpatawag na sila ng pulis yung sa insidente mismo ng araw na yon, para nga maayos nung siklista yung insidente na to. Noong una nagpunta sila sa traffic bureau, pero nung nalaman na nagkasa ng baril itong si Mr. Gonzales, dinala sa station 11 ng sa Galas, Quezon City Police Station yung case. Pero sa ni Mr. Gonzales, nung araw din naman na yun, nagkapatawaran sila. Meron pa nga silang parang written na agreement nung siklista, no? Tapos meron pang sinabi na nagyakapan naman na sila at nagkapatawaran. At nagkasundo, nakalimutan na yung nangyari. Dagdag pa ni Mr. Gonzales is isinuko niya yung firearm niya kasi parang gusto niya pag-isipan kung gusto niya pang magdala ng firearm in the future or mag-possess ng firearm in the future. So isipin natin, okay na, tapos na. Ito yung plot twist. Kaninang umaga, si Attorney Raymond Fortun, hindi pa pala siya tapos. Ito, hindi lang kita yung pangalan ni Attorney Raymond Fortun pero sa Facebook niya post niya to, "Justice is not dead." So to summarize this one, si AB, yung siklista, is parang kausap pa rin ni Attorney Raymond Fortun, pero nakiusap ng siklista na hindi niya na talaga itutuloy or ayaw niya nang ma-involve kasi natatakot siya para sa buhay niya tsaka sa buhay ng kanyang pamilya. Ito yung parang screenshot ng text ni Attorney Fortun tsaka ni AB, yung siklista. Parang sabi ni Attorney Fortun, tomorrow tiyak tatanungin ako ng media kung anong desisyon nyo. Pag sinabi ko na pag-iisipan nyo pa, guguluhin kayo lalo ng pulis. Ang sabi ni AB is, pasensya na po attorney, ayaw po talaga pumayag ng family ko. Sorry po talaga at maraming salamat po. I really appreciate po yung tulong na inalok nyo. So, tinake down na ni Attorney Raymond Fortun yung una niyang post na hinahanap yung si Mr. Gonzales. And hindi nyo na makikita ngayon sa post niya yung unang-una niyang post na yun about Mr. Gonzales. Pero ang kwento kasi nung siklista, nung nandun sila sa police station, parang nataranta na siya, na parang hindi niya na maiisip yung tamang gawin kasi pinagbayad pa siya ng 500 pesos dahil na sagasaan niya nga yung sasakyan ni ex-police, which is si Mr. Gonzales. Tapos pilit siyang pinapirma daw doon sa agreement. Ito naman, post dito ni Attorney Raymond Fortun, pero ito yung may nag-chat doon sa nag-upload, yung vlogger na nag-upload ng video. Para ngayon, hello, magandang hapon, regarding sa post mo, case closed na po yan at inamin ng biker na kasalanan niya. Binangga at tinakbuhan kaya ganyan ang sumunod na nangyari. Nakita ko sa sakyan. Tapos parang pag nagkataon, madadamay ka pa, makakasuhan ka pa dahil sa pag-upload mo ng video na to. So dito makita natin yung power ulit ng social media na talagang minsan gusto kang i-silence ng tao is talagang ayaw na ayaw nila social media kasi magva-viral ka, di ba? Ito pa yung additional na message nila, no? Basahin nyo na lang. Yan. Tapos ang laban, sabi ni Attorney Raymond Fortun, sabi niya, out of pure civic duty for the good of the country, ipa-file niya itong mga sumusunod na kaso kay Mr. Gonzales. Number 1, complaint sa LTO na masuspend o ma-revoke yung driver's license ni Mr. Gonzales. Number 2 is ma-complain sa Firearms and License Office sa Camp Crame yung revocation ng lahat ng gun na may lisensya na in-issue kay Mr. Gonzales at sa kanyang buong pamilya.
Kasi meron daw information si Attorney Raymond Fortun na merong mga kamag-anak itong si Mr. Gonzales na mga police officer din. At para may permit to carry outside of their residence, no? So talagang matatakot nga talaga yung siklista. Syempre, di ba, parang anything can happen to them. Kahit anong masamang pangyayari, pwedeng mangyari sa kanila. And number 3, if he is still connected with the government in any manner, a complaint for conduct unbecoming of a public official. At matindi talaga to si Attorney Raymond Fortun. I also furnish a copy of the video to the Senate President and the Speaker of the House. Alam niyo ang powerful na itong iniwang mga salita ni ni Attorney Fortun. Sabi niya, please pray for me and my family's safety. I will be dealing with people who have scared one vlogger and one cyclist. I expect nothing less. Nasa bandang dulo, kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? At pa ni Mr. Gonzales, sabi niya, parang sama-sama akong tao. Parang gaslighting pa sa mga vlogger. Sabi niya, pakiusap ko lang po sana, wag po tayong sa social media ngayon. Yung mga vlogger, sana maging responsable din sila. Okay, ito sa akin personal. Would your reaction would be the same if hindi nakuhanan niya ng video? Mas parang marami nagko-comment, nagkasa ako, pero hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, maging responsable. Yun lang ang pakiusap niya. Kawawa naman yung mga anak ko, mga pamilya ko. Ito lang kasi yan Siyempre, Mr. Gonzales, your first instinct is to, yun yung mo agad na isip mo, di ba? Tutukan, hindi tutukan, parang kasahan siya ng baril. I mean, on other setting, kunyari nasa restaurant kayo, o nasa hotel kayo, or mga nasa service people kayo, tapos uminit yung ulo mo. Di ba? Anong una mong nagiging reaksyon? Di ba? Based on the video, syempre parang we will doubt na first time mo kaya ginawa yung ganyan. At yun nga patuloy na namumuhay yung mga maliliit, yung mga mahihina laban sa mga taong nasa posisyon, may mga armas, may mga gantong power na kagaya ni Sir. At mabuti na lang, mayroong katulad ni Attorney Raymond Fortun na talagang gusto niyang i-push yung mga justice laban sa mga oppressed, no? So yeah, magkakaroon tayo ng update. This is an ongoing story. Titingnan natin kung ano magiging mga steps ni Attorney Raymond Fortun at kung magkakaroon pa ng statement tong si Mr. Gonzales. Pero mukhang si siklista, mukhang out of the na siya, picture na siya kasi nga natatakot siya na may mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya.